Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na 17 na linggo sa pangkaribang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nal sa loob ng Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Jeremias, pinalalahanan ang sambayanan na nalig sa Panginoong Diyos na sila ay babalik sa Panginoong Diyos sapagkat sila ay pinarusahan na dahil sa kanilang kawalan ng kabutihan, dahil sa kanilang pagrebelde sa Diyos, dahil sa ayon ng pagsunod at sa ayon ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ipinaliwanag ng ating Panginoon ang tungkol sa mabuting binhi at ang mga itinim na mga masamang damo na kung saan ang ating Panginoon ay nagtuturo na kailangan tayong manatili na maging mabuting binhi, na ibig sabihin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang walang inasahan kundi ikaw, hindi may darangal at hindi maging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kanang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lang. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo araw-gabi hindi na ako titigil sa pag-iyak sapagkat malalim ang ugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako nang parang nakikita ako ang mga nasawi sa digmaan, pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggalang mga propeta at mga saserdote
subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ng dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming na lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ng mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap. Ang mga pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag mo po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang nagasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diablo. Ang pag-aani ay walang iba ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani.
kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao ang ang kanyang mga anghel, ang iipunin nila mula sa kanyang pinagharian. Ang lahat naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At ihagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may paninig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-17 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating paksa po ay tungkol sa pagiging matuwid. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 14, verso 17 hanggang 22, hindi na po naisabuhay ang pagiging matuwid ng mga sambayanang hinirang ng Diyos. Kaya sila'y pinarusahan na maski ang kanilang mga saserdote, ang kanilang mga pinuno, ay wala na pong mapupuntahan. At nagkaroon na po ang lahat ng kasamaan dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya nanalangin si Propeta Jeremias na naway pansinin ng Panginoong Diyos ang tipan na ginawa ng Panginoon doon sa bundok Sinai sa panahon ni Moises at ng sambay ng hinirang ng Diyos. At ang mga tipan na kanyang ginagawa mula sa lahi ni Abraham na kung saan ay kanya pong bigyang pagpapala ang lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 78, versikulo 9, nanalangin din ang salmista na iligtas sila ngayon dahil kanya pong binibigyang pagpupuri at pagpupugay ang pangalan ng Panginoong Diyos. Ang pangalan ng Panginoong Diyos ay si Yahweh. Ang ibig sabihin, ako ay ako, palaging kasama ninyo. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 36 hanggang 43, humingi ng eksplanasyon o lumapit ang mga alagad upang ipaliwanag ang mga tinuturo ng Panginoon sa pamagitan ng talinghaga. Isa sa pagtuturo ng Panginoon ay ang talinghaga tungkol sa mabuting binhi at sama-samang damo. Na ang mabuting binhi ay inihasik ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang salita at sila'y tinuturing na mga anak ng kaharian ng Diyos. Pero may mga anak rin ng dyablo. Ang ibig sabihin, ang lahat ng tao na ayaw tumatanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ang mga gumagawa ng masama, ang mga ayaw tatanggap sa ating Panginoong Hesus Nazareno at yung ayaw maniwala sa Diyos, sila yung mga masamang damo na naghahasik ng iba't ibang klaseng mga kasamaan sa buong mundo.
At kuminsan dahil sila ang makapangyarihan, sila ang mga mayaman, sila ang mga may kontrol sa pamalaan. Kuminsan, ang kanilang ginagawa ay ang pagpapahirap pa sa mga tao. Kaya, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin na darating ang paghukom at yaong mga sanhi ng paghihirap ng tao, ang lahat ng gumagawa ng masama. Ibig sabihin dito lahat ng may bisyo, gaya ng mga nagdodroga o nagtutulak ng droga o nagbibinta ng droga, gaya ng mga nagsusugal at nagpapalaganap ng pagsusugal, ang paglasing, ang mga mahalay na mga bisyo, ang mga pagnanais na mga material na bagay, ang lahat ng mga gumagawa ng masama, nag-iisip ng masama, may tunguhin na masama at interes na masama, silang lahat ay gaya ng mga damo susunugin sa parusa na walang hanggan. Kaya, ang maiwan na lang ay yung pinili ng Diyos. Yung mga tinatawag na mga matuwid. Sa salitang Hebreo, ang matuwid ay sadek. At yung sadek, sila yung makikita natin na sila ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sila ay gumagawa ng kabutihan sa pangalan ng Diyos. At sila yung mga nagtuturo ng daan tungo sa Diyos at mga paraan at daan tungo sa kapayapaan, tungo sa kapatiran at pagbubuklod ng lahat ng tao upang ang lahat ay hindi na magkahiwa-hiwalay, bagkos magkakaisa na sa pagsabuhay na mayroong Diyos at ang Diyos ng kabutihan ay napapahayag sa kanilang kabutihang loob, sa kanilang ginagawa na mabuti at pagkakaroon ng mabuting ugali at hadikaing kabutihan sa puso ng lahat ng nananalig sa Diyos. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 26 hanggang 43, ang mahalaga po dito ay una sa lahat ang tungkol sa mabuting binhi na nasa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 38, at sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 43, na ang mabuting binhi, sila yung tinatawag na matuwid. At dahil sa Koine-Koine Griego ang ating Ebanghelyo, ang salita pong ginagamit dito ay dikaioi, na sa Latin naman ito ay yosti, na para sa atin ito yung mga matuwid. Sila yung sa lumang tipan na nasabi sadek, na kung saan ang kanilang puso ay para sa Diyos. Ang kanilang pag-iisip ay para sa lahat ng mga turo ng Diyos. Ang kanilang mga ginagawa ay para sa kabutihan ng kanilang pamilya, ng kanilang kapwa, ng bayan, o ng paggawa ng mabuti upang ang lahat ay makakilala na ang Diyos ay mabuti. Pakisabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos. O sa English pa, God is good. At dahil dito kapag tayo ay magkaroon ng kabutihan, naghahari ang Diyos sa ating mga puso. Pero kapag tayo ay tampuhin, o dili kaya madaling magalit o mag-iisip ng masama, o dili kaya natukso ng kasamaan at hindi nagbabalik loob sa Diyos, o dili kaya ang ating iniisip ay pansarili lang, sarili natin, hindi po tayo sadek, hindi po tayo dekayo, hindi po tayo matuwid. Kailangan na tayo'y babalik sa Diyos.
Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. O lakasan mo kasi parang natutulog yata. Magbago ka na. Ang lahat po na nagbabago at para sa Diyos, pumulakpak po upang ipahayag natin na tayo ay nagmamahal sa Diyos dahil magbabago tayo at tayo ay magkaroon ng kabutihan sa ating buhay. Lahat ay para sa kabutihan sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sapagkat ang Diyos na nagmamahal sa atin, ibig niya na tayong lahat ay maging mabuti din upang magkaroon ng buhay ng walang hanggan sa kalangitan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kung paano tayo makapasok sa kaharian ng langit. Dalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nabatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkakatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain siyang makamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo na rin nagmula. At ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamuhay at sa kasalukuyan at mag-akay sa amin
sa ligayang walang katapusan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaning tunay marapat ni kay aming pasalamatan, pinagbigyan mong ito'y aming mahiyag. Kahit ni ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring yung pinakahihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang Henesis si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun na naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaban mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa mga apostol, San Juan Bautista, ni San Pedro Crisologo, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na oto sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po na. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubag at sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal. Pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalubong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, at nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamakatulong ang Quiapo Church, sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbuhos sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ngayong araw, dalhin po natin ang mensahe ng pagiging matuwid.
Ang pagiging matuwid ay una sa lahat ang pagkinig sa turo ng Diyos mula sa ating puso at mula sa mga banal na kasulatan. Ang pagsabuhay nito, ang pagiging mabuti at ang pagmalasakit at pagtulong sa kapwa at ang paggawa ng adhikain na tayong lahat na magkaisa sa pangalan ng Diyos. Ngayon na po ang posbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na posbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa mitad ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kiringan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako sa binyag na ikaw at ibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintunho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.